Napag-isipan mo na ba ang tunay na halaga ng pera? Ito ba ang papel kung saan ito nakaprint ang numerong kinakatawan nito? O ang halaga ba nito ay nagmula sa ating sama-samang paniniwala sa kapangyarihan nito? Ang kwento ng eksperimento ni Wurgel sa pagliit ng pera ay maaaring hamunin lamang ang iyong pananaw sa pera at ang papel nito sa ating lipunan. Sa unang bahagi ng 1930s, ang maliit na bayan ng Wurgel sa Austria ay natagpuan ng sarili na nakikipagbuno sa malupit na katotohanan ng Great Depression. Laganap ang kawalan ng trabaho at ang mga pamilya ay lumulubog sa kahirapan. Ang pagtanggi na tumayo habang ang kanyang komunidad ay gumuho. Si Mayor Michael Unterguggenberger, isang railroad engineer at social democrat, ay nagmungkahi ng isang matapang na solusyon. Ang bayan ay magpiprint at magpapalipat-lipat ng sarili nitong pera, isang pera na patuloy na mawawala ng halaga, isang kababalaghan na kilala natin ngayon bilang inflation. Ang konsepto ng pag-urong ng pera ay ipinanganak sa isang simpleng premise. Kung mawawala ng halaga ang pera sa paglipas ng panahon, gugugol ito ng mga tao ng mabilis sa halip na mag-imbak nito. Sa gayoy pinapanatili ito sa sirkulasyon at nagpapasigla sa ekonomiya. Ang pera, sabi ni Unterguggenberger, ay walang tunay na halaga. Ang halaga nito ay nakasalalay sa pananampalatayang inilalagay ng mga tao dito. Sa kabila ng paunang pag-aalinlangan, nagawa ni Unterguggenberger na kumbinsihin ang konseho ng munisipyo at ang mga mamamayan ng Wurgel sa kanyang nobelang ideya. Ang kanyang asawang si Rosa ay nanguna sa pamamagitan ng halimbawa na tinatanggap ang lumiliit na pera sa kanyang tindahan ng fashion. Ang pari ng bayan ay nagbigay ng kanyang basbas mula sa pulpito na lalong nagpatibay ng kumpiyansa ng publiko. Di nagtagal, puspusan na ang himala ng Wurgel. Ang mga perang papel ay inilimbag at na-validate gamit ang buwan ng selyo ng pagkansela at binili ito ng mga taong bayan gamit ang totoong pera. Ang katumbas na halaga ay idineposito sa lokal na Raiffeisen Bank. Ang ekonomiya sa Wurgel ay nagsimulang umunlad. Ginamit ng lokal na pamahalaan ang perang ito para punduhan ang mga proyektong pang-imprastruktura, paglikha ng mga trabaho at pagpapasigla sa bayan. Ang mga kalsada ay inayos, ang mga paaralan ay inayos, ang mga streetlight, at ang mga atraksyong panturista tulad ng isang bagong tulay at ski jump ay ginawa. Habang tumaas ang mga rate ng kawalan ng trabaho ng 19% sa buong Austria noong 1933, nakita ni Wurgel ang pagbaba ng 16%. Naging matagumpay ang eksperimento na nakakuha ng atensyon ng mga internasyonal na mamamahayag at politiko. Ang ibang mga munisipalidad at maging ang mga lungsod tulad ng Linz at Graz ay nagsimulang isaalang-alang ang mga katulad na hakbang. Gayunpaman, ang Austrian National Bank, na iginiit ang eksklusibong karapatang mag-issue ng mga banknotes, ay huminto sa eksperimento. Sa kabila ng mga protesta mula kay Unterguggenberger at 170 mayor na nagmarcha patungong Vienna, pinagtibay ng korte ang pagbabawal noong Nobyembre 11 at 33. Kasunod nito, lumundag ang kawalan ng trabaho sa Wurgel na sumasalamin sa pagbagsak ng ekonomiya ng natitirang bahagi ng Austria. Sa konklusyon, ang eksperimento ng Wurgel sa pag-urong ng pera ay nagpapakita ng makapangyarihang papel ng pera bilang isang kasangkapan para sa panlipunan at pang-ekonomiyang pagbabago. Binibigyang diin nito na ang halaga ng pera ay hindi nakasalalay sa pisikal na anyo nito, ngunit sa ating ibinahaging paniniwala sa potensyal nito na mapadali ang palitan at pasiglahin ang paglago. Ang kwento ng lumiliit na pera ni Wurgel ay nag-aanyaya sa atin na tanungin at tukuyin muli ang ating pag-unawa sa pera at ang halaga nito sa ating lipunan. Ngayon, isang maikling recap. Noong unang bahagi ng 1930s, ang alkalde ng Tyrolean village ng Wurgel sa Austria, si Michael Unterguggenberger, ay gumawa ng isang natatanging solusyon upang harapin ang kawalan ng trabaho at krisis pang-ekonomiya na sumasakit sa kanyang nayon. Nag-imprenta siya ng sarili niyang pera na ginamit ng mga taga-nayon para sa palitan ng mga kalakal at serbisyo. Gayunpaman, makalipas ang ilang taon, idineklara ng Austrian Bank na labag sa batas ang pagkilos na ito na nagdulot ng biglaang pagtatapos sa makabagong eksperimentong ito. Makalipas ang 80 taon, lumitaw ang isang katulad na ideya mula sa isipan ng kilusang crypto-anarchist. Ipinakilala nila ang isang virtual na cryptocurrency sa mundo na angkop na pinangalan ng Bitcoin. Hindi tulad ng pera ni Michael Unterguggenberger, ang digital currency na ito ay nakaranas ng pagsabog ng katanyagan sa susunod na dekada. Ang mga crypto-anarchist ay hindi lamang huminto sa Bitcoin, nakabuo sila ng teknolohiya na pinangalanan nilang blockchain. Inilagay ang Bitcoin sa blockchain na ito na nagbibigay daan sa libreng kalakalan ng pera na ito sa buong mundo. Ang revolusyonaryong teknolohiyang ito ay nanatiling hindi naaabot ng mga pamahalaan at mga bangko na tinitiyak na ito ay libre mula sa panghihimasok ng third party. Mula noong ito ay nagsimula noong 2000 at siyam, ang Bitcoin ay nakakita ng isang meteoric na pagtaas sa katanyagan. Humigit kumulang 520 milyong tao sa buong mundo ang gumagamit ng Bitcoin at marami pang ibang cryptocurrencies ngayon, na ang bilang ay nakatakdang lumaki. Sa kabila ng mga pagtatangka ng mga pamahalaan at mga bangko na ihinto ang pag-unlad ng teknolohiyang ito, humigit kumulang 100 bilyong dolyar ang kinakalakal sa mga palitan ng crypto araw-araw, at ang trend ay patuloy na tumataas. Sa gitna ng crypto revolution na ito, ang isang bago, ganap na desentralisadong proyekto ng crypto ay nakakakuha ng lupa. Ang proyektong ito ay sa pamamagitan ng kumpanya Novalus Prime. Noong kalagitnaan ng 2023, inilunsad nila ang kanilang desentralisadong palitan, kasama ang kanilang utility token na pinangalan ng Codexa. Sa kalagitnaan ng 2024, ang Novalus Prime ay nakatakdang yugyugin ang mundo gamit ang isang bagong revolusyon. Naghahanda silang ilunsad ang kanilang sariling desentralisado at interoperable blockchain na tinatawag na Mosaic Blockchain. Ito ay sasamahan ng kanilang sariling cryptocurrency na pinangalan ng Mosaic Coin at isang desentralisadong AI, Mosaic Horizon.
Ang kanilang mga developer sa London, UK, ay nabigyan na ng mga prestihiyosong parangal sa 2023 para sa magandang proyektong ito, na minarkahan sila bilang mga pioneer ng desentralisadong mundo. Ang mundo ng pananalapi ay nagbabago, at mabilis itong nagbabago. Ang tradisyonal na sistema ng pagbabangko, kasama ang sentralisadong kontrol at panghihimasok ng third party, ay hinahamon ng pagtaas ng cryptocurrencies at ang teknolohiya ng blockchain. Ito ay isang bagong bukang liwayway, isang bagong isang panahon kung saan ang kontrol ay desentralisado at ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga tao. Yakapin ang hinaharap, yakapin ang revolusyon, at maging bahagi nitong mabilis na umuusbong na mundo ng kalayaan. I-secure ang iyong kinabukasan magpakailanman. Sumali sa Novalos Prime ngayon.